ah, hindi ko alam kung kakayanin natin to ng 30 minutes. Siguro mangyayari mag-a-adjust din tayo kay Ma'am Janice. Makakain din natin yung 30 minutes ni Ma'am Janice. So I guess Ma'am Janice will be starting her lesson at 12:34. Yes po, Okay. ma'am. Okay lang po. Kasi yung topic ko, pagpatuloy ko lang po yung temperance last Sunday. So, mga 30 minutes lang din po yun, ma'am. So, okay lang po sa akin. Okay. All right. Thank you. Okay, Welcome so po. ito po. Okay. All right. So welcome to Charm CCC 700. It's module 5 na tayo. Ang regular na module natin ay hanggang 6 lang kasi yung pang 7 ay practical ano na siya application. So maigsi lang rin po ito. Kaya okay lang din na late kasi mas importante yung yung mga narinig natin kay Doc June De La Torre. I'm very much tawag diyan na nabusog ako dun sa napakinggan ko ngayon. Okay, but so the title of our module for this Sunday's session is Building a Family Tradition. But before that, uh, may we request sino kaya ang pwedeng mag-opening prayer? Yung mga bagong pangalan siguro na hindi ko pa naririnig yung kanilang boses. Ito po bang IKX300 TJJ GVELQESQ? Yan. Hindi po kasi alam kung anong pangalan nyo eh. Sino po ba ito? Okay, I think mahina ang signal niya. Si ano po, may we hear from Brother Schwarzenegger para sa ating opening prayer po? May signal po ba kayo, Brother Schwarzenegger, sir? Parang choppy, no? Hindi Oo, hindi nasa clear. biyahe po ako eh. Okay, sige, okay lang po. So Sige po. shall we hear from Sir Ezekias? Okay po ba ang signal niyo, sir? Parang hindi rin okay, no? Sino kaya? Sir Jueco? Sir, are you there? Sir Jueco? Yes, ma'am. Good morning. Let's pray. Hello. Okay, thank you. Ama naming banal, Diyos na dakila, siyang makapangyarihan na aming sinasambat pinaglilingkuran. Panginoon, aming dalangin na inyo po kaming gabayan sa aming pag-aaral. Dalangin namin na kaloobang kami ng discernment, understanding upang maunawaan ang aming mga mapapakinggan at tatalakayin ng aming professor. Patuloy nawa na magbigay ito ng aming gabay sa aming mga buhay, Panginoon, at sa profession na aming pinili. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong biyaya. Patuloy maranasan ang inyong presensya at patuloy maranasan ang presensya ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Thank you so much po, sir. Okay. So, our title is, yun nga, Building a Family Tradition. Next slide po. Hindi na tayo mag-special song ngayon. We're running out of time. Okay, the same pa rin. For us, meron po
ba tayong family tradition? I mean, sa ating mga, iba yung pinanggalingan nating pamilya eh. Yun, siguro kung marerecall nyo, kasi for now, I think may mga asawa na tayo. So, nung tayo, yung kinalakihan natin, I'm sure may maiisip kayo na meron kayong family tradition. May tradition kayong magpapamilya. Kahit na hindi tayo mga Katoliko, meron at meron tayong na-establish na tradisyon natin na pamilya. Like, pag yung ano, di ba, kahit na sabihin natin na hindi tayo nag-o-observe ng Christmas or ng anything na anything na pag-celebrate ng Christmas, pero that's the time na nag-iipon-ipon yung pamilya, 'di ba? Kaya parang ah, kung tutuusin, dapat ay hindi, sabi nung mga iba, yung mga offshoot or yung mga reform, sinasabi nila yung tayo daw ng mga Adventist ay worldly, kasi sabi natin hindi tayo nakikisang-ayon sa mundo. Bakit parang nagsi-celebrate pa rin tayo ng Pasko? Kasi bakit pag Pasko we go with the world, ganyan. Pero it's kanya-kanyang natin yan pamamaraan kung paano natin siya i-celebrate. Hindi naman yung Christmas per se ang ating sinicelebrate, kundi yung family gathering. I just don't know kung yung iba ganun. And yung iba naman kasi na hindi naman kasi Adventist yung natin, yung ating family. Anuhin yun, putulin yung ganong tradisyon nila, 'di ba? So, yun po. Ayan, nag-next na pala. Okay, so dito sa isang eskwelahan po ito, kagaya rin siya ng Logos. Siya ay, ang pangalan ng school ay Christian, Family Reunion, Family Staycation. Okay, itong school na to ay Christian Leaders Institute Chaplaincy Degree. Yan po ang pangalan ng school ay Christian Leaders Institute Chaplaincy. Meron silang, gusto ko lang makita yung curriculum nila, pakita sa atin, ipakita sa inyo na para makita natin yung pagkakaiba ng ating ni Logos at saka ng kanilang school. Kasi here at LIMS, we are also a family, 'di ba? Feeling ko nung naging part ako ng Logos, nagkaroon ako ng extended family. Kahit nga hindi pa tayo nagkikita noon, 'di ba? Pure Zoom pa lang tayo noon, pero iba yung band natin ng mga magkakaklase. Yung mga alpha batch diyan, para bang you are looking forward every Sunday na kayo magkita-kita, magkakausap, ganyan. Kaya naman nung graduation day natin, na yun yung time na yun lang tayo nagkita. Para siyang grand reunion, which is hindi pa naman tayo magkakakilala. How much more in heaven, di ba, pag nagkita-kita tayo. So ito, we are building family tradition. So nakadepende, anong klaseng tradisyon ang gusto nating i-implement or i-practice sa ating ginagawang pamilya. So it has something to do with the school that we send our children and also the school that we attend to. Kasi may may impact yung environment ng school mo, yung environment ng school na sinend mo yung mga anak mo. Ayan. And dito sa Logos, siguro masasagot na natin anong klasing environment, anong klasing ethics yung na-built nung tayo ay nag-aaral dito. Yan.
So pakikita natin yung difference. Next slide po. Yung tagline nila ay serve the Lord with gladness. Halos the same din naman sa atin. So ang kanila pong ito po yung kanilang mga subjects. Chinekan ko yung subject na related sa akin. Ang marriage ministry na subject nila ay 4 units. Okay? So, yung Bachelor of Chaplaincy nila na degree, 4 units po yung marriage ministry nila. And kung titingnan nyo yung mga subject nila, yan, kagaya ng youth ministry, leadership, yan. Meron din Christian apologetics, so the same yun. Kung mapapansin nyo po, yung mga youth ministry na yan, di ba, alam na natin yan, kung tutusin, hindi, parang wala na tayong subject na ganyan kasi matik na sa atin ng mga Adventist, di ba? Pag naging EY leader ka, uma-attend kayo ng mga di ba, yung mga convention, parang usually laging sa Baguio nga yung convention ng mga youth, youth ministry, leaders. So, kumbaga, common na lang sa mga Adventist yun. Naalala ko nga nung college pa ako at nung hindi sa Adventist school ako nag-aral. Hindi ako nahihiyang mag-report. Parang sanay na sanay akong mag-report. Yun yung edge ko sa kanila, sa mga classmates ko, kasi sila nangangatal, nanginginig. Kasi 'di ba, matagal kasi akong Sabbath School Superintendent. Lagi kang nasa harapan. Lagi kang mag-share ka ng insight mo. So, kumbaga, hindi na bago sa iyo yung pagre-report, yung pagtayo sa harapan. Pero yung mga non-Adventist, sorry for being biased, yung mga non-Adventist ko na mga classmates, kabadong-kabado sila, kung paano sila magsisimula, kung anong sasabihin, yung mga ganyan. So, kung mapapansin niyo po dito, ang mga subjects nila ay napakasimple lang yan. Kung baga ay matik na yan sa atin ng mga Adventist. So hindi na nag-offer si Logos ng mga ganong subjects. Okay? Kagaya management by the book. Okay, next slide. Ang inano ko lang. Tapos may prayer pa sila na subject. Sa atin, 'di ba, na yan, yung hindi na natin yan pinag-aaralan. Kasi tayo bilang, lalo na yung mga nag-aral sa Adventist school na elementary, high school, 'di ba? We were trained to pray. How to pray, the proper way to pray. Kasi merong proper way na mag-pray ka in public. Meron din namang paraan na mag-pray ka ng yung congregation, ganon. Pero sa non-Adventist na na school, papag-aralan pa pala nila 'yon. Pero hindi ko naman sinasabi na na hindi na natin dapat pag-aralan. Mas maganda pa rin kung pag-aralan, 'di ba? Pero kasi natatalakay na natin 'yan sa mga natin, sa mga seminar, 'di ba? May mga times na papa-attend din tayo ng seminar or sa mismong church natin, magkakandak tayo ng mga seminar na ganyan sa hapon. So, yun po. Ito naman kanilang Associate of Chaplaincy degree. Chinikan ko yung same sa aking subject. Ang pangalan ng kanilang subject ay natakil na rin daw sa Pathfindering at Master Guide. Tama. Yung mga walk softly in the sanctuary. Yan. Ano yan? Pastoral care and marriage. Yan po yung subject nila. 3 units. Yan. Kung mapapansin nyo, ang chaplaincy natin na degree ay, 'di ba, DSD, yung DSD siya yung associate Tapos yung BSD, yun yung bachelor. Pero parehas lang po ang mga subjects natin, 'di ba? So, kagaya nga ng explanation ni Ducradia, lang 'yon, sa papel lang nagkakaiba pero the same. Just like sinabi yung explanation ni Doc Jan kagaya ng mga disciples ni Jesus. Meron ba si Jesus
na na designation or meron ba siyang sinabi, "O ikaw Luke, kasi ikaw ay doktor, so dito ka. Dapat dito ka lang mag-disciple. Dito ang territory mo or ito lang yung dapat mong gawin." Or si yung mga fisherman ganun. 'Di ba? Isa lang, pantay-pantay lang sila. Si Jesus lang talaga yung master nila. So tayo, si Jesus lang talaga ang master natin. We are just yung kagaya ko po na professor nyo ako ngayon, hindi dahil sa angat ako sa inyo, kumbaga mouthpiece lang ako ng Panginoon, pero ginamit lang tayo kasi hindi naman na natin pwedeng mapakinggan yung boses ni Jesus ngayon. Hindi na tayo panahon ng Old Testament kagaya ni Moses na narinig niya kung ano yung mga Ten Commandments, 'di ba? So ayan po. Sa kanila, ganon, may leveling. So, 3 units lang ang iyong magigain na knowledge pag ikaw ay associate of chaplaincy. Pag naman ikaw ay BS, ang iyong kinuha, ayun, 4 units ang iyong subject. So, dyan po makikita natin na sa atin kay Logos, pantay-pantay. Pantay-pantay tayo. Just like what Jesus wants us to, na if we want to walk, walk like Jesus walk, yan, to follow after Jesus, ganun po. So meron na kayong tawag doon, idea kung anong tradition, kung anong family tradition ang meron dito sa ating school. Okay, next po. Next slide. Ayan. Kung masisend ko po ito, or kung masisend ni Sir Moises itong PowerPoint na ito, makiklik nyo po yung mga link na yan. Yung Golden Value School ay pag naklik nyo yan, kasi parang short video clip yan nung kanilang nung logo, nung kanilang vision mission. Yan, nire-recite nila kung ano yung vision mission nila. So magandang pakinggan. So it is good kung ganong klase ang eskwelahan that we could send our sons and daughters. Kasi hindi naman sa lahat ng lugar accessible ang mga Adventist school eh. Pero syempre, as much as possible, kung meron namang Adventist school, dun yung priority natin. 'Di ba? Na i-send sila. And then yung next is the philosophy of life based on Princess Diana, compassion, advocacy, and empowerment. Yan din po, pag kinlik natin yan, parang video clip siya nung kay Princess Diana na advocacy. Yan. And then itong interparental conflict management strategies and parent-adolescent disentangling between person from within person effects across adolescence. So, ano rin po yan? Video clip din siya. So, feel free to click it pag na-send po yung PowerPoint. Clickable naman po siya eh. Okay, next slide po. Ito, FLE certificate. Ano ba yung FLE? Family Life Educator. To be a Family Life Educator, para magkaroon ka ng certificate, ito, i-click natin to. Makikita nyo dun yung info, ano yung mga things to do, ano ang mga dapat nating ma-accomplish o i-comply para ma-achieve natin yung certificate na yan. And then, ito po ay galing sa Family Life Department ng General Conference. 10 ways to serve the families in your city. Mga ideas ito. For example, kagaya ng sinabi ni Doc Lea, kung gusto natin na mag-apply as chaplain volunteer, sasabihin natin kung ano yung kaya nating gawin. Kung ano yung kaya nating i-offer para magkaroon sila ng idea. Kasi hindi nga nila alam, maaring hindi nila alam kung ano ang mga pwede nating gawin. Bakit nandito siya sa building a family tradition? Kasi kapag na-expose yung anak natin
yung mga anak natin, pag lumaki sila ng gano'n na nakikita nila na nagsiserve tayo sa community, you are building a tradition in your family. Lumaki siya, just like what Doc Leia is, di ba? Lumaki siya na ganun yung parents niya. Kaya matik na sa kanya yun eh, kahit hindi siya nag-aral ng chaplaincy talaga, matik na sa kanya na parang it's just natural for her to serve as a chaplain. Okay? So ito yung mga ideas na pwede nating gawin daw. Hold a free community baby shower. Start a clothing library for families with babies. Parang yung applicable, parang ano to applicable to sa Amerika. Kasi sa Amerika yung ano natin yung General Conference. Pero piliin na lang natin kung ano yung pupwede sa community natin. Sponsor families in need during holidays, offer family life classes. Ito siguro pwede. Provide support for families with at-risk kids or kids with chronic diseases, provide parenting seminars, share workshops on bullying, hold a family festival, renovate a home for a single mom. So, ito po, yan yung mga suggestion, ideas. Okay, next slide po. Sir Moises, next slide please. Ayan. Sabi sa Journal of Marriage and Family, sa article na Childhood Family Structure and Accumulation of Wealth Across the Life Course. Meron palang kinalaman yung family natin, yung tawag dyan, yung for example, yung mga mayayamang pamilya, yung pamilyang mga famous or mga businessman, mga business tycoon, ganyan. Ano siya, may influence 'yon, may impact 'yon sa bata. Kung may sinasabi sila na if you are a born millionaire, millionaire ka rin, automatically millionaire ka rin, ganon. Kaya may sinasabi sila na if you are born poor, poor ka na rin. Pero we can do something eh. We can do something para hindi ka manatiling poor. Tayo ng mga Pilipino, ano yung sabi ni Jose Rizal sa atin? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So ang gusto ng mga parents na ang ininstill sa atin ng ating mga parents, tayo dapat ay makatapos ng pag-aaral para tayo ay maging successful. So it's one way to eradicate poverty eh. Pero bakit yung mga Chinese hindi naman sila nakatapos ng pag-aaral? Parang yung mga iba elementary lang, ganyan, high school. Hindi ko naman po sa nila lang yung mga yung mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero ang ibig ko lang sabihin, bakit sila yung umunlad, umasenso? Bakit tayo na ganyan? Kasi nga yung ating national hero, ganyan yung ininstill sa atin. So ang talaga natin makatapos ng pag-aaral, which is kapag hindi naman tayo biniyayaan na free studies, yung free education. Kasi magtataka ka, sa atin may bayad, very expensive ang education sa Pilipinas, pero sa mga ibang bansa, US, Australia, UK, libre po ang edukasyon sa kanila eh. Bakit sa atin ganun? Tapos kaya tayo pa rin yung third world country, no? Parang iniisip ko, bakit ganun? Kung sino pa yung mayaman na bansa, siya pa yung free ang education. Kaya kumbaga hindi mahirap para isang bata na makatapos ng pag-aaral. Tayo na mahirap na bansa, ang hirap na makatapos ng pag-aaral kasi kahit UP may bayad pa din, 'di ba po? So ito ang sabi nila sa studies nito,
parang ano na to, may idea na tayo sa paggawa ng thesis kasi ayan yung abstract, ang objective nito. The aim of this article is to document how childhood family structure is related to the accumulation of wealth. So, pinag-aralan nila na may paano ang koneksyon ng bata na naka-accumulate ng wealth. Yan. So, yan yung mga ginamit nilang studies. Ang result, sabihin ko na lang, sige, sabi sa background, a childhood family structure is a commonly studied determinant of child and adult outcomes. But little is known about its effects on wealth accumulation. Wealth is affected by a wide variety of factors, including human capital formation, family dynamics, and intergenerational transfers. Studying wealth therewith sheds light on how childhood family structure relates to the accumulation of advantages across life. Dito po, na-observe ko kasi ito. Nung mga panahon ko pa, hindi pa uso ang internet, ang job street, kasi sa internet ka na lang ngayon maghahanap ng job vacancy. During my time, sa Manila Bulletin, nandun kasi yung mga job advertisement. Ang kapal, ang taas ng mga ang kapal ng mga bulletin ko, Manila Bulletin, naghahanap ng job vacancy. Tapos, ang nakalagay doon sa ads, for example, wanted clerk or secretary must be from UP Ateneo Lasal, UST. So doon pa lang meron na kaagad discrimination. Doon pa lang halos sa lahat ng mga prestige na institution, yan ang priority nila. UP Ateneo Lasal, UST. Tapos kung hindi ka nag-graduate doon sa ganong eskwelahan, malabo kang matanggap. Or kung matanggap ka man, kailangan ang grades mo ay straight A or straight 1, ganyan. Or you can deliver, eloquent ka sa pagsagot sa interview, na kailangan ma-outsmart mo itong mga graduate ng ganitong eskwelahan. So, dahil sa matik na yung mga graduate ng UP Ateneo Lasal, ay sila yung matatanggap sa mga institution. Sino ba yung mga graduate ng Ateneo, ng Lasal? Di ba sila yung mga may kaya sa buhay? So sila yung natanggap. Which is, kahit na hindi naman maghanap ng trabaho yung mga yan, meron naman silang pera. Ang inaano ko lang, yung mga kailangan na magkatrabaho, yun yung mga yun yung mga galing sa mahirap na pamilya. Bakit sila yung napaka-rare, napakaliit ng percentage para matanggap sa trabaho. Ngayon, na-experience ko na rin kasi matagal akong OFW wife. So pinapadalhan lang ako ng ang tawag diyan, allotment, no? So ang aking bangko ay PCI Bank. PCI Bank noon ay parang international bank siya eh. So ang mga depositors doon ay mga may kaya. Ako lang yung walang kaya doon kasi naghintay lang ako ng monthly na allotment. Ngayon, napapansin ko syempre nakapila ka. Titingnan ko yung mga teller. Sabi ko, itong mga teller na to, sigurado, galing ito sa UP Ateneo Lasal, UST. Hindi naman nila kailangan ng trabaho. Sila yung mga tao na born with a silver spoon, pero sila pa yung privilege na natanggap sa trabaho. Which is, ang dami-dami, natin, underemployment tayo nung mga panahon na yon, 90s, talagang wala ka halos makitang trabaho dito, kaya madaming nag-a-abroad. So yun yung po.
Ngayon, yun pala ay merong uh, influence yung ating family. So kung ikaw ay galing sa pamilya na mga businessman, eh lalaki ka na ganun din, na business-minded ka rin. Ako kasi ay lumaki sa pamilya na puro mga teacher. Eh ang teacher wala namang pera. Sa father side, sa mother side, puro mga teacher, ganyan. So iyon, ito, ano ba yung conclusion nila dito? Basahin natin yung result. A median wealth penalty of at least 61,600. Sige, wag na natin basahin yan. Ang conclusion na lang, childhood family structure has moderate effects on multiple different life domains that accrue during the life course and collectively add up to a more considerable penalty in wealth. So yun po, pag-aaral nila yan. Next slide, please. Next slide po, Sir Moises. Ayan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, similar dun sa tinalakay ni Doc June, Biblical Counseling. Ito po ay book na Introduction to Biblical Counseling. Sinulat ni Jim Newheiser. Meron po tayong, pwede pakibalik po muna dun sa isang slide kasi ito test na natin to eh. Ano ba yung sinabi dun? Sir Moises, pa-rewind dun sa previous slide. Ayan. So ito po yung book na Introduction to Biblical Counseling. Pinili ko lang yung chapter na about family. Family life, about home. So sa part 4 siya or chapter 4 siya, ay nag-move na naman. So ayan po yung mga hindi ko po kayo papipiliin kung ano ang gusto niyong topic. Yan po ay pina-extract ko kay Sir Moises na yung part lang ng book na yan, yun lang yung kunin natin and isisend din po dun sa GC natin kasi it's all about home eh. So may mga homework assignment, family conflict assignment, teach us to number our days, family budget, unfaithfulness assignment, child-centered or God-centered home, ways parents provoke their children, 7 steps of parenting, child rearing, some suggested steps when spanking, manipulation test, 50 questions to ask your wife. Are you a fool? How do I rate as an encourager? Do I have a servant's heart? Anger journal, journal of upsets. So yan po yung nandoon sa part 4. So tinanong ko si Sir Moises kung kaya niyang i-extract yun. Parang kaya niya naman. So kasi kung buong book parang hindi naman siya applicable doon lahat sa kasi yung biblical counseling doon na yun sa subject ni Doc June, 'di ba? Tayo naman more on home and family. Next slide po. Sir Moises, next slide. Ayan. So we will be having our test. Anong oras na ba? 12:08. Okay. Introduction to Biblical Counseling, Quiz 4. Try to support all answers with scripture. So ito po ay assignment natin. Hindi nyo ngayon sasagutan. Ito yung mga may dalawang situation. Kayo po ay sasagot. Yung sagot po ninyo ay merong biblical dapat. Biblical proof. Yan. May Bible verse. Okay? Hindi ko na iisa-isahin. Naman yan. Isisend naman po ito sa inyo. Yan po yung ating homework or quiz natin.
Kasi ano na natin ngayon, midterm na. Kasi anytime soon, gagraduate na tayo. Di ba December 3, magdi-defense na tayo ng thesis and then ilang Sunday na lang, graduation na. So, next po. Next slide po, Sir Moises. Ayan. So, ano na pala, assignment time na pala. So, ito po yung mga i-accomplish natin dito sa module na to. Napakaiksi lang, no, ng module natin. Kasi nga, it's just about building a family tradition. Make a family tree. Alam naman natin yon kung ano yung family tree. And then, after making a family tree, I would like you to share yung inyong family tradition. Yung family nyo ngayon, ano yung family tradition nyo? And yung ano nyo, wish or vision nyo, I mean, ano yung gusto nyo na i-establish na family tradition nyo? Ganon. Meron na kayo ngayong family tradition eh. Meron na kayong routine na ginagawa sa family. So yun, you will share that. And then ano yung gusto nyo na sana as you go along, ano yung gusto nyong maging family tradition nyo? Na kayo lang yon. I mean, ano nyo yun? Unique yun sa family nyo. Okay? And then ito, another movie po na gusto kong i-review natin. Medyo ano po ito, heavy. May mga hindi advisable, may mga scene na hindi appropriate sa kids. Gusto ko lang kasi ito about students na student siya, boarding school siya. 'Di ba meron din tayong school, ang AUP boarding school siya, 'di ba? Boarding school ito na sila ay exclusive for boys and they are coming from elite family. Yan. So, parang gusto kong may kinalaman rin kasi ito sa family and sa school na environment. Kasi kung yung mga nag-graduate sa kahit na hindi sa AUP, kahit na sa PAC, sa MVC, or any school natin ng Adventist na boarding school, 'di ba yung ka-roommate natin, sila na yung family natin eh. Kasi ilang panahon kayong magkakasama, 'di ba? So may influence 'yun. Merong influence 'yun sa iyo sa iyong pagkatao on your college life. May factor 'yon. Kung sino ka ngayon, meron yung factor. So ito po ay nais ko sana na panoorin natin. Kung wala tayong time yung full trash in, it's okay. Ang gusto ko lang naman, kaya gusto kong mapanood ninyo yon, para meron tayong kasi baka ang alam natin puro religious na pagpapayo, puro Adventist style, puro Ellen G. White quotes, principles. Yun kasi ay pag kita natin yung situation nila, pwede tayong magpayo. Walang bias sa Adventist doctrines. Yan. Ito po, itong kung hindi malaki ang bearing noon kasi parang wala pang nagsasubmit ng review or ng kanilang summary dun sa My Best Friend's Wedding at saka yung Full Rush In. Kung hindi kayo masyadong interested doon, I want you to, ito po sana, kahit ito sana, kasi I need your comment or your reaction on this video. Okay? Next slide po. Kakapasa ko lang, Ma'am Sherlyn.
Okay. All right. Ito po pattern lang para lang maipakita ko sa inyo how are you going to do it. And para makilala niyo na rin kung sino ako. Yan. Ako po si Sherlyn Hosana Munding. Yan. Maternal clan. So sa side ng mother ko, ang lola ko, ang mother ko muna ay si Semi Ayala Hosana. Okay? Ang lola ko ay si Lucila Glorioso Ayala. Ang magulang niya ay si Juana Glorioso and Jacinto Luce Ayala. And then, sorry, ang lolo ko naman, ito po ang kanyang pangalan. Ayan, bigatin daw. Oo, yung lola ko, ma'am. Yung lola ko nung, buboto noon, plebiscite yun eh. Panahon pa ni Marcos, yes or no. Di nalaman nyo. Ang thumb mark lang yung gagawin ng lola ko noon. Kasi nga matanda na siya. Nakita yung niya, ang pangalan niya. Kasi pagbalo ka na, di ba, hindi mo na gagamitin yung apelido. So, Lucila Ayala na lang siya. Sabi niya, ay mayaman ka pala, lola. Ganyan. Parang gusto nilang hingian ng malaking tax. Ganyan. So, next is Jose Mercurio. Yun po, ang lolo ko naman ay si Jose Mercurio Hosana. Tapos ang magulang niya ay si Emilia Mercurio and Felix Ayala Hosana. Sabi ko sa mother ko, bakit ganoon? Ayala din yung parents ni lolo, mama kasi ang tawag namin sa Quezon kasi ni mama. May Ayala din siya na blood. Tapos si Inana, may Ayala din na blood. Para bang yung sobrang dami kasi. Siyempre, ilan pa lang naman ang tao nun. Magkamag-anak man pero distant relative na siguro. Yan. Yung reaction nyo na mayaman, yung Ayala, hindi siya totoong mayaman. Tuso yan si Ayala. Ang totoong mayaman po itong lolo ko. Kasi sa namin, doon sa Quezon, sa Pagbilao, Quezon, pangatlo sila na among the yung may kaya doon. So, gaya nga ng sabi ko, ang Ayala, kaya yumaman yan, kwento ng uncle ko, ay tuso siya. Yung Ayala dito sa Makati, let's say ang titulo, ang lupa lang niya ay 1,000 square meter. Ginawa niyang yon, kung ilan, binago niya. So na dominate niya yung buong Makati halos. So ganon sila. And itong mga kamag-anak, itong mga Ayala na to na kamag-anak ng lola ko, dahil yung lolo ko ang may kaya talaga. So tenant lang sila. Pero bandang huli, yung sa side pa ng lolo ko ang hinabla nila. So ganun sila. Yan po. Yung mga noon. So this is how you are going to make your family tree. Kasi pag know your roots, malalaman mo kung kaya pala ako, mas maiintindihan mo ang sarili mo eh. Kaya pala ako ganito kasi ganito pala yung pinanggalingan ko. Ganyan. And then, ito naman po yung paternal clan, Manases, Mopia, Munding. So, ang sa side ng lola ko ay Magdalena Fernandez Mopia. Ang parents niya ay si Teodora Fernandez and Zacarias Mopia. And then, dito naman sa kabila, sa lolo ko ay Benjamin Barrientos Munding. And ang parents niya ay si Demetria Barrientos and Fausto Munding Sr. Okay. So, yan po. Diyan, kasi nung nag-lockdown, naalala nyo po, lockdown, so nasa bahay lang tayo, no? Naggawa ako ng family tree, tinrace ko yung mga ganyan. So, meron kaming, group chat kaming, third generation na kaming magpipinsan. So, doon, na-trace namin yung, kaya pala ganito tayo, kasi ganyan pala yung mga lolo-lola natin. So, ganun po. Okay? Yan po, yung sample lang. Kahit na hindi nyo na po ilagay, kasi pag ilagay pa natin yung mga kapatid,
malaking lahi itong ano sa side ng sa paternal clan ko, pero dito sa maternal clan maliit na pamilya lang sila. Pag may kaya ganun, no? Ano lang itong lolo ko solo anak. Tapos yung mother ko dalawa lang sila. So ganun po, and then you will make your family tradition. Okay? Next slide po. Ayan. So ito po yung highlight, yan po yung highlight nung movie Dead Poet Society. So kasi yung mga ginagawa na review, yung mga naunang mga movies na pinagawan ko ng review, ano ba yon? Yung Fireproof, tapos yung Gifted Hands. Parang kasi meron naman sa YouTube or meron naman kasi sa Google na mga reviews na So pag nabasa ko yung may mga nagpapasa ng review, parang nabasa ko na to dun sa parang Googleized. Kaya sa halip na, for example, sa halip na A ang grade niya, gagawin kong A minus. Sa halip na B plus, gagawin kong B. Kasi kahawig Kahawig ng Google nung nakalagay sa Google. Kaya siguro hindi na movie review, reaction na lang kung ano yung masasabi natin, comment natin dito sa movie. Kasi pag review, madali lang i-copy na lang natin yun, tapos paste and then submit. Hindi ko naman sa pinagsususpetsahan po kayo, pero kahawig kasi, may mga hawig. Kahit po kahit na siguro nag-ano lang ng idea doon, siguro yung start lang ng sentence, pero pag it sounds Googleized, hindi po ako hindi nagiging kuripot ako magbigay ng grade pagka Googleized. So ito po, let's make it personalized para mas ma-express natin kung ano yung reaction natin dito sa movie na to. So anong oras na? 12:22. Okay, kahit na maigsi pala, nag-exceed pa rin. Okay, thank you so much po. Meron po bang tanong? Binigyan naman tayo ng permission ni Ma'am Janice na okay lang tayo hanggang 12:34. Question po or reaction? Violent reaction? Yes, ma'am. Tanong lang po. Sige po, sir. Available Doc. yan sa YouTube yung mga yan, ma'am? Pakiulit po, hindi ko narinig. Available po ba sa YouTube yung ipapa-review natin? Yes po, available po. Yes po. Okay. Kasi So po yung napapanood. Question po, ma'am. Yes po. Siguro po isisend ni Sir Nards yung link ng My Best Friend's Wedding, nung Fools Rush In, at saka itong Dead Poet Society. Yes po. Sino po ito? Yung pong yung video na yan, meron po bang ilang paragraph ang gagawin na reaction diyan? Hindi ko na po kayo bibigyan ng kung ilang paragraph. Basta yung sky is the limit. Kasi alam ko marami kayong magiging reaction dyan Kakaiba po kasing movie yan. It's either magalit ka, it's either maawa ka. Yun po. So pwede rin na isang paragraph pero summary, okay yun. Yes po, pwede po. Okay. Thank you. Meron pa po bang question? Wala na yata. Tahimik na ang bayan ng Israel. Gutom na bigatin. Ayala family. Oo.
At kinonfirm ko yon kung kamag-anak ba namin yung kamag-anak daw talaga yon kasi tuso rin eh. Okay. Sana nga naman na namin yung pagiging tuso para para yumaman din kami. Na-maintain sana namin yung kayamanan. Kaso kami yung inano eh. Kami yung nabully. Ah, wala na ba? Wala na po yata. So, I won't hold you long kasi parang gutom na kayo. We will be asking closing prayer. Sino kaya ang pwedeng mag-closing prayer? Let's hear from sino ba ang bagong mga dito? Chofilo. Yes, Sir ma'am. Yes, ma'am. Chofilo. Can you render closing prayer? Yes po, ma'am. Okay Ay, po. okay. Okay. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mapagmahal po namin Diyos, sa oras ng tanghaling ito ay amin po pinapasalamatan ang iyo po mga kabutihan sa bawat sa amin, sa pagkakaloob sa amin ng mabuting kalusugan at mga pagpapala mula sa iyo. Salamat Panginoon sapagkat sa amin po mga pag-aaral ay marami po kaming natututunan upang mabless ang bawat sa amin. At higit pa ng Diyos, tulungan kami na ito po ay may apply po namin higit ama sa mga tao na mabigyan pa ng pabalita ng ebanghelyo ng kaligtasan. Gamitin kami Panginoon bilang kasangkapan na iyo po mga anak na manggagawa hanggang sa ipakalat po namin ang ebanghelyo sa bawat mga tao at handa po kami magpagamit sa iyong gawain. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa sapagkat ang lahat ito hiling po namin sa matamis pa na Jesus. Amen. Amen. Thank you so much po. Now, let's give the time to Ma'am Janice. Or Sir Doc Rana, kayo na po ang bahalang mag-host. Kaon muna tako.